Ngayong araw, isang murang tattoo na naman ang ibibigay natin para sa OFW balikbayan na galing pa all the way from Canada na dinayo natin ng home service dito sa Pampanga. Pampanga lang naman, na minotor lang natin. Galing sa Baras Rizal kahit pa na sobrang mahal na ng gas, grabe. Nung pauwi ako halos mag-100 na, pambihira. Paano di pa pipigil etong si boss? Ang tagal hindi umuwi dito sa Pinas. 10 years, grabe, 10 taon. OMG, di ba? Ang tagal nun, isang dekada. Mas pasensyoso pa sa pagong ay basta ganun. Yung dating buto ng mangga, namumunong punong kahoy na. Sa sobrang tagal niya bago nakabalik. Yung aso ng kapitbahay may apo na sa tuhod. Yung mga buhaya sa Manila Zoo, ayun na, reincarnate na at ngayon politiko na. Sobrang dami nagbago. Yung bahay na dati ay tinatayo pa lang, pagkita ni boss, ayun, di niya na makita. Na widening na para lumawak yung kalsada. Yung pusa na nagbubungkal lang sa buhangin, may cat litter na. Wow, asensado. Yung lolo niya na kalbo, grabe, napanot na. Wala pala nangyari. Yung tindahan na ayaw magpautang, nalubog na sa 5-6. Mga construction worker na dati naghahalo ng simento, aba, contractor na, mga dekotse ng langya. Mga ibon may pakpak na, mga isda marunong na lumangoy, at dadamihan ko pa. Basta, ganun. Nagulat siya sa Pinas kasi dati daw mahirap buhay dito. Tapos ngayon, naging mas mahirap pa. Aray ko. Anyway, client requested a Polynesian tattoo full sleeves wrap around sa kanyang kaliwang left arm strong. Target namin tapusin to in 2 to 3 days. So, 3 session. Unang session sa lower arm. Next, yung siko at upper arm. Panghuli yung sa may bandang kilikili. Ang lakas ng loob no? Yan gusto ko, palag-palag, buwan loob, matapang. Di kagaya niya. Ay. Pero di naman kailangan sa tats, sobrang tapang. Di kailangan yung tapang na tumatakbo sa enforcer na dekotse kahit traffic. Hindi kasing angas ng sundalo na sumusugod sa gera mag-isa. Di kasing tikas ng yakusang may tatong minimalist. Call center agent na antukin, Mr. na di takot kay Mrs. Ay. Para sa akin, kailangan lang pag ganito kalaki ang tattoo, dapat alam mo yung jutsu ng mga nanganganak na nanay. Yung ire technique. Gaya sa yoga na inhale, inhale some more, exhale, ganun. Para sa mga wala pang tattoo dyan na nagbabalak magpahena, magpatattoo in the future next week. Eto masasabi ko, ang sakit sa tattoo, pag wala kang pambayad, aray ko na naman. Joke lang. Ang masakit sa tattoo, yung bandang umpisa lang at yung dulo. Yung una kasi, di pa siya manhead at medyo apektado din kasi utak, lalo na kapag na-underestimate mo yung mararanasan mo. Yung sabi ng tropa mo hindi masakit, yung expected mo nakagat lang na langgam, tapos iba pala yung pakiramdam. Yung patapos naman kasi nagwe-wear out na yung adrenaline, nasaid na yung katatagan mo, latak na lang yung inipon mong energy, naubos na yung santo kakadasal, pigang-piga na yung damit sa pawis galing sa kilikili mong namamawis. Ay, huling hininga na lang, kumbaga, last stretch. Yung konti na lang magpa-pass out ka na. Pero hindi pwedeng hindi mo tapusin kasi nga matatapos na, tapos hindi mo pa tatapusin, bibitinin mo pa. Grabe ka naman dun. Tsaka alam na alam yan ng mga sumasali sa competition. May mga malalaking tats o yung may hina pain tolerance.
Pero halos lahat naman ng natatuan ko at iba ko pang mga nakausap na may toyo, ay mga may tattoo pala, kaya naman daw tiisin. Ako, may kukumpara ko yung sakit niya sa init ng sikat ng araw pag nagbibilad ka ng likod sa umaga. Yes, masakit. Di ka komportable pero worth it naman kasi vitamin D at kumpara sa tats isipin mo lang na isang beses ka lang naman masasaktan at ang pinaka kakasabik yung pagtapos machechekan mo na yung magpatato sa bucket list mo. Yung mapapabili ka ng maraming sando. Yung mako-cover up mo na yung lumang tattoo na ayaw mo na. Mailalagay mo na rin yung simbolo ng pinaniniwalaan mo sa buhay. Simbolo ng mga pangarap. Sagisag ng mga taong nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Portrait ng mga pamilya mong hindi mo na ngayon kasama sa buhay. Mga gusto mong makamit, mga gusto mong magawa, 'di ba? Mga libangan mo, hobby, ganun. Mga katagang ipinaukit mo para lang palaging magpaalala sa'yo ng mga dapat mong matandaan. Masyado kasing ulyanin, huwag kang makakalimutin. Dapat huwag kang makakalimot, matuto kang lumingon sa lilikuan mo kasi alam mo na, 'di ba, maraming mga umo-overtake ay sa motor pala 'yun. Ang tattoo, pwedeng passion, pwedeng fashion, pwedeng trip, pwedeng wala ka lang magawa, pwedeng kahit nakikiuso lang, pasikat, pandagdag confidence, pangangas sa kanto, pansindak sa mga ayaw magpautang, tatak ng kultura, kagaya neto Polynesian, pamplex sa social media, pambangka sa inuman, pang-intimidate sa kulungan, pang-remembrance sa lugar na napuntahan, samahan, 'di ba? Yung mga syempre minsan magkakapatid, minsan magbabarkada, 'di ba? Tapos gusto mga couple tattoo, mga kasin-kasin, 'di ba? Marami 'yan eh. Basta ano, mga grupo, 'di ba? Tsaka yung sa mga fraternity, 'di ba? Ganyan din kasi yung brotherhood, yung pagdadamayan, mga ganun-ganun. 'Di ba? Sa mga tao diyan na nagsasabi marami namang pwedeng paglagyan ng mga gantong klase ng mga symbol ng art, pwede sa papel or what. Wala, may mga tao talagang gusto na sa katawan nila eh. Bakit ba? Kasi syempre yan yung lagi nila nakikita eh. But pag nagdikit ka ba sa pader mo ng hard work, mga ganyan, tapos be consistent, 'di ba? Mga paalala yan sa iyo eh. Pero paano kung nasa ibang lugar ka, 'di ba? Hindi mo yan mababasa. Pero kung nakatatak yan sa balat mo, 'di ba? Makikita na ng ibang tao, malay mo makaapekto din yun sa kanila and para sa iyo din. Tignan mo lang lagi yan sa salamin or tignan mo lang lalo na kung nasa braso mo, ang dali lang makita niya, no, 'di ba? Hindi may magpapaalala na sa iyo. At marami pang iba. Comment nyo na lang dyan sa baba kung may di pa ako nasabi na dapat sabihin. Kaso sasabihin na naman ang haba na naman netong vlog ko. Huwag na kayo umangal masyado ha. Please be patient. Bear with me. Malaki naman at ang haba ng session na to. Talagang nasubok ng matindi ang pasensya neto ni boss. At pasensya ko na rin. Siyempre dapat dalawa, di ba? Dalawa kami dito eh. Kami nga lang dalawa dito yung nagkasawaan na kami ng mga pagmumukha namin 3 araw ba naman eh. Si boss kasi nung sa may bandang kilikili na kusang lumalayo sa karayom yung katawan niya ng mga involuntary muscles kahit hindi niya naman sinasadya at napapasorry nga siya. And sorry na din boss, nalaglag kita. Hindi ko dapat ikikwento kaya lang para humaba-haba yung video kasi ang haba talaga nito eh. Halos 30 minutes eh, pero sana mga 20 lang para hindi naman masyadong antukin yung mga makikinig sa akin. Kwento ko nga pala sa inyo guys, maiksi na lang to, malapit na tayo. Etong si boss, mahigit kumulang sumobra lumabis pa sa 15 years nang nasa abroad. Ang unang-una niyang dahilan, paano ba naman yung mother niya simula noon pa man nasa abroad na. Currently nasa Macau if I'm not mistaken now.
kasama niya, kasabay niyang nagbabakasyon dito sa Pinas. Syempre, family sila and iba-ibang country. Naku, syempre, minsan lang naman, di sabay na silang umuwi, di ba? Para naman jamming. Kasi hirap naman kapag puro video call lang. Iba pa rin yung madadampian ng yung balat. Ang mga, ba't madadampian? Yung makakasama mo lang sila, yung good, di ba? Goods na yun. Kaya growing up, getting old, mayroon siyang responsible adult figure. Siya na ngayon naging huwarang modelo niya para maging isang responsableng magulang, masipag sa pagtaguyod at mapagmahal na asawa sa isa niyang asawa na nag-iisa lang daw. Kaya kayo guys, bahala kayo sa buhay nyo. Pero ako, sama ko na to si boss at ang mga kwento ng buhay niya sa mga aalalahanin ko. Sa tuwing tinatamad ako, pinanghihinaan o kung mawalan man ng motivation. Siya kasi patunay na basta mayroon kang pangarap and you are working towards reaching it, maaabot mo rin yung bunga ng mangga ng kapitbahay mo. Basta may pangkalawit ka lang, mahabang tubo, kahoy, kawayan, panungkit dun sa may bintana nyo, o kaya naman may pambato na bato o tsinelas na mabigat-bigat. Ano daw, basta yun guys tandaan nyo, kung wala man kayo sa bahay nyo ng mga responsableng adult, 'di ba? Syempre, alam nyo na nga mali yun gagayahin nyo pa. Di umanap na lang kayo ng mga kahit na ibang tao, kahit mga sa kwento-kwento lang, mga successful na tao, kasi may formula na sila 'di ba? Di gayahin nyo na lang kung ano yung ginagawa nila, gayahin nyo, diba? Basta maganda yung kinakalabasan kahit di nyo sila kilala, hayaan nyo na yung mga tao na nagpalaki sa inyo or yung mga tao sa paligid nyo na mga negatibo, mga hindi na dapat tularan. Huwag nyo nang silang pansinin, huwag nyo nang gaya yung buhay nyo sa kanila. Nakita nyo ng diba, palpak huwag nyo na silang gayahin. Diba, gayahin na natin to si Boso. Happy family and masaya siya sa buhay niya ngayon. Pambihira. Gusto ko pa sanang humaba tong video pero para makabawi naman ako sa inyo, hanggang dito na lang muna to. Tapos gawa na lang natin ng part 2 para dun sa tattoo ng asawa niya. First time yun magkapatattoo. Masaya naman din siya dun sa kinalabasan. Para sa ending nitong video, panoorin na talamin na agad natin kung ano yung masasabi ni boss, yung tattoo client review. Let's go. Yeah, gusto mo ba ng tattoo? I got you bro. Full back, full sleeves, full leg, let's go. Full front, sa tuhod, sa siko, sa leeg, ulo, kahit face ganado. Support local, proud Pinoy artist. Murang tattoo pero maangas, legit. Boss, tapos na yung tattoo natin. Ano masasabi mo? Ayos boss, quality, worth it sa presyo. Ano naman, Hey. solid na solid yung mga lines. Rate mo boss, 1 to 10. Solid 10 boss. You know. Perfect yung score ni boss, napakabait. Si Bossy nga pala, OFW natin galing sa Canada boss. Canada pa yan. Anong city doon boss? Sa Triton Valley kami. You know. Kami sa Edmonton. Angas. Grabe. Ilang araw natin ginawa to boss? 3 days. Ulit ka pa ba boss? Ulit pa boss. Yes. Solid yung gawa mo. Tingnan mo yung mga lines. Diretso. Hey. Na-taste ni boss, sinagad-sagad natin yan. Grabe, pati hanggang sa Kala ko, kilikili. hinto na ako Muntik na sumuko yan si boss. Salamat sa motivation boss. Yes. Nakagawa tayo ng pyesa, grabe. Ito yata yung pinakamalaki nating full sleeve. Kasi sagad dyan, pati sa kilikili, pati dun sa may, sa may taas. Salamat boss sa tiwala. Balat mo nakatahi, ako ang gagawa, ikaw bida lagi. From shoulder hanggang wrist, legs to ribs, sa likod ng tenga sa chest. No miss, minimalist over style. Yo pick, every session parang track real slick. Pagsulat ng balat, parang bar sa mic. Flow steady, bawat linya. Tatak Pinoy pride, hindi ako magpapahuli. Solid outcome, di magpapauli. Check my craft, bawat stroke may puso. Pinagpuyatan kaya siguradong goods to support local. Proud Pinoy sa tinda. Murang tattoo pero astig ang gawa. Poly, mandala, geometric malupit. Japanese trad, neo trad, black and gray hit.
Kahit color, kaya kong sabayan. Baguhan pero di pa patalo sa laban. Practice daily hustle culture, bawal tamad. Refine evolve para laging solid ang pagtatak. Kada karayong precision, di bara-bara. Art mula puso, hindi basta bara. Pag nag-commit ka, tuloy-tuloy yan. Tinta sa balat, memory sa katawan. Kahit baguhan pero puso ko veteran. Passion ko apoy sunog hanggang dulo man.